Hello, kumusta at welcome sa A-Flip PH. Sa episode nga na ito ay pag-uusapan at i-highlight natin ang mga flip-top wordplays na may triple or quadruple meaning at ilang mga paraan kung paano nila ito ginagawa. Hindi ko may bibigay lahat dahil sobrang daming paraan ang ginagawa ng mga MCs sa paglalaro ng salita, pero ito ang ilan sa mga napapanood at napapansin ko. May mga laro sa salita na ginagamit yung eksaktong word, phrase or sentence para magkaroon ng madaming ibig sabihin ng mga bara. Isang halimbawa dito ay ang nagawa ng Lanceta line ni Lanceta. Game! Yeah! Isa pa game! Yeah! Kasi di ba sabi mo, Lanceta, mababaw na saksak ang nagawa ng Lanceta. Sabay, tarak sa kanya ang nagawa ng Lanceta. Kaya bahala patawad sa nagawa ng Lanceta, sa nagawa ng Lanceta, sa nagawa ng Lanceta! Meron din namang mga eksaktong salita ang gamit, pero sa syllables naglalaro. Pinaghihiwa-hiwalay o pinagdidikit-dikit ang mga syllables para makabuo ng madaming meaning. Tulad na lamang ng pagbabaliko line ni Delo kontra kay Badang o yung supernatural line ni Balakid. Welcome sa Isabuhay Massacre at ito ang unang bagsak. Sawa na akong kumain ng magagaling. Susubukan kong mag-ulam ng wak. At ikaw ang hinain sa pagbabalik ko. Biyasa na ako sa pagre-rebat mga pagbabalik ko. Na kaya kang pabaliktutin dahil sanay ako sa pagbabalik ko. Kaya mabuti pa Badang, umuwi ka na, nandun yung pinto. Pagbaba, likod! Natuto ka lang mag-freestyle? Feeling mo singgaling mo na si Supernatural? Freestyle mo aral, sa kanya Supernatural. Tas sa harap ka sa tulad ko ang pagiging Supernatural. Pagkatanggal ko ng kaluluwa mo, yun ang Supernatural. Kasunod naman ay yung tunog ang pinaglalaruan. Magkakaibang mga salita pero magkakaparehas ng tunog o kung hindi man eksaktong magkaparehas yung tunog, ay ina-alter nila ang bigkas na madalas ay nagiging slant rhyme. Isang halimbawa dito ay ang disenyo line ni Sixth Threat. Tas bagong disenyo ng Lanceta, yan ang invento. Kayo ni Patrick pare-parehas lang ng sikreto. Kaya anong bago sa disenyo kung yung disenyo pare disenyo? Isa sa mga pinakapaborito kong narinig ay yung kay Apex na nasa mismong buong bar ang context, kaya nasa punchline na mismo ang nakatagong triple meaning. Ito yung mga tipo ng mga punchline na kahit ano ang una mong makuhang meaning ay magme-make sense pa rin sa kabuuan ng bara. Vince Carter ka ng liga? Oo nga, matanda ka na po. 42 taong gulang, lagpas ng 40. 42 years old ka na, banban ka pa rin at bano. Pag naka-anim ka na napito, dapat tanggal ka na sa laro. Gaya nga ng sinabi ko ay marami pang iba at hindi lamang ang mga nabanggit ko ang mga paraan ng paglalaro ng salita para makagawa ng triple o quadruple meaning. Marami pa tayong mga halimbawa ng mga wordplay sa video na ito. Kaya without further ado, mag-subscribe ka na sa channel at simulan na natin. You ain't shit to me. Di ka pag dean's list. Scratch paper lang yung thesis. Efren Reyes, walang scratch. Kahit mga tira ko yung may English. Oh, di niya na-gets. Kaya pa-scratch. Sanay ka kasi sa chismis. Kung allergic ka sa punchline, yung scratch ko pang Supreme Fist. Horrorcore? Busal sa bibig ng batang rebelde nang di na maka sa batang rebelde. Paliguan ng baseball, batang rebelde. Kada palo na papa-acro, batang rebelde. Headshot, you get sniped. Once that M16's on M's side, di na aabot sa 4-5. Because 4-4, well, that's just M's height. Simulan natin sa question. Mark, Kajente di ba yung kaniyang pangalan? When no question, Mark, na nakaabot ka ng finals, kaya ating palakpakan. Kung yung question mark mo ay simbolo ni Joker sa sobrang hanib sa tawanan, pues question mark ko rin ay simbolo, pero ito'y karit ni kamatayan. Ano game? Oo, kumakwadruple time ka. Hanggang double time lang hiling ako. Pero hirap ka na sa double meaning, kumakwadruple meaning ako. Kaya ko magpaka-street, magsalita ng pass lang. Kasi pen game ko perfect sa'yo, pass lang. Daming galaw, wala namang punto, puro pass lang. Ako puro tirang swak shooter na pumag-pass lang. Kaya, touch
tsaka Marshall! Damay-damay babanatan! Mga nanggagaya dyan nasa katangahan ay saksakan! Sa bayan na abakan mga yawang hanggang sa mga yawang kalaban! At kahit saan mo pa tignan, wala akong weakness. Ang meron ako, disability. Kasi pag ako nandis, sigurado mabangis. Di man ganun kabilis, rekta, walang padaplis, malabong magmintis. Yan ang aking disability. And disability, ang magpapabagsak sa'yo, Tipsy D. Paon ka sa putik mo at masaklap ang aabutin mo. Saklap ng mga using to, sabay saklap ng mga using to. Brratatatat para sa barat at atat. Pariya ang ambag, tas hangad na agad tumapat, umangat sa mga alamat. Yo! Ang kanyang mga isinalinya, puro easy na linya. Nakaw na estilo at sa sarili, isinalin niya. Ewan ko nga kay Sir Arik, pati to'y isinalin niya kasi sir. Di naman to magaling. Kaya sa lahat ng fans ni Sinyo, alam kong napansin nyo na pag mga mensahe nyo sa FB, nireplyan nyo lang ng Sinyo. Oh. Pinatawa ng kanyang salat, kinonsinti nito ang Sinyo. Kung gano'n pinapatay nyo lang tong local hip-hop scene nyo. Wordplay? Bata, young, hindi na umabot maturing. Napakatagal ng bata, young, rebelde, di pa rin bata, young, matuturing. Tapos feeling celebrity. Gusto palagi sa battle na may mention. Pero matanong lang kita, alam mo yung mention? Gago, pag di mo magalaw asawa mo, panigurado, mini-mention. O kaya, pag malapalasyo bahay mo, tawag doon mention. Kaya wala akong nakitang halimaw sa banga nung patay na silip. Nung ginamitan ko ng skopeta, ayun, patay na silip. Parang dumungaw lang sa kabaong mo pagkat patay na silip. Magluluksa ang 3GS ngayong patay na silip. Kala mo puso ko'y napataba, puta asa ka pa. Sumipsip ka lang sa guro, ngayon mapapasak ka. Nakaani ka ng respeto, sa tuwing napapasak ka, pero tanim ka pala ng galit, kaya napapasak ka. Ika'y bagsak at pag nalaman to ng iyong papa, saka ng iyong mama, sigurado magkakapasak ka. Inakala mo sa maestro papasak ka, dapat ginaya mo na si Tipsy at papasak ka.